Pag may nangyari sa akin, ilabas na lahat ng mga files. Yan ang sinabi ni Congressman Leandro Leviste sa kanyang nanay. Nabasa ko tong article na to sa Politico.com. At dito sa Politico.com, sinabi ni Batangas Rep. Leandro Legarda Leviste sa kanyang nanay, si Senator Loren Legarda, to release all his files to the public in case something bad happens to him. Leviste made a statement as he extended his Christmas greetings to the public. Nag-break muna tayo sa pagbabahagi ng files upang mag-Noche Buena kasama ang aking ina at ang aming nanay Feli, said Leviste in a Facebook post. Kahit na Pasko, napag-usapan pa rin namin ang trabaho. Pinaalala ko sa aking ina ang aking bilin sa iba't ibang mga tao. Kung may nangyari sa akin, isapubliko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon, he added. Para sa akin ganito lang ha. Itong si Leandro Leviste, I actually liked how he started Parang may potential tong bata na to Parang nakikita mo no, na may pinaglalaban talaga siya, may pinaninindigan. Pero the more he comes out with these statements and a little bit off itong mga statements na to medyo nawawala na yung bilib ko sa kanya at tiwala ko sa kanya. For example, dito sa kaso na to, no, na sinasabi niya, isa publiko daw ang lahat ng files pag may nangyari sa kanya. Alam po nyo, no, hindi po integridad yan Ang tawag dyan ay pamumulitika. Kasi kung meron siyang alam na katiwalian na nangyayari sa gobyerno at may hawak siyang mga ebidensya tungkol dito, dapat ilabas niya. Hindi niya dapat hino-hostage ang mga ganyang impormasyon na kung may mangyari lang sa kanya at saka ilalabas. O kahit sabihin na natin, Christmas daw ngayon, holidays naman daw, at dadahan-dahan niya yung paglatag na itong mga impormasyon na to, mali po yan. Kasi kung meron ka talagang alam na may kalokohan na nangyari, na may krimen na nangyari, na may korupsyon na nangyayari, tapos hindi mo babanggitin at ipapakita ang ebidensya sa publiko, parang lumalabas ngayon, ano yan, nagbablackmail ka ng mga tao? Ano ba yan? Parang kakausapin mo sila, sasabihin mo, ilalabas ko ba o hindi? Ano ang rason kaya kung bakit ayaw niya ito ilabas? Yun lang ang naiisip ko na rason na pwede niyang gawin Kaya niya tinatago muna Parang alas yan na hawak niya laban sa kanyang mga mambabatas na kasama sa Kongreso at sa Senado. Kaya Leandro Leviste, yung mga ganyan statements mo, shows me talaga na either meron kang tinatago dito or you're complicit to the crimes na pinaglalaban nating lahat. Bakit ayaw mo isa publiko to? Bakit hindi mo gawin ngayon? Kasi kung talagang natatakot ka para sa buhay mo at tingin mo na sa panganib ang buhay mo, you will be safer pag nilabas mo na lahat to. Kasi sa ganun, kung meron kang alam tungkol sa mga individual na may matibay na ebidensya at nilabas mo na yan, protektado ka na. That's how it works. Kasi pag nakita nila na meron kang mga binabanggit na pangalan na may ginawang katiwalian, tapos may nangyari sa'yo, syempre ang magiging suspect ay yung mga binanggit mo. Kaya sa ganun, lalong protektado ko at walang mangyayari sa'yo. Kaya itong ginagawa mong to para sa akin, namumuliti ka. Yun lang yun. Ganyan lang kasimple. At yung mga kilos mong yan, hindi ako nagkakaroon ng confidence na lalong maniwala pa sa'yo. At sa mga may hindi alam kasi may nilabas ngang listahan, si Leandro Leviste lately na pinapakita na lahat ng mga senador ay may insertions. Pero ang problema doon sa pagpapalabas siya ng ganung listahan, wala namang pinapakita, walang napuprove na katiwalian na nangyayari doon. Ang pinapakita lang ay lahat sila ay may insertions. Again, hindi ibig sabihin dahil may insertion na may nangyaring korupsyon. Kasi normal lang naman sa National Expenditure Program ay magbabanggit ka na itong mga proyekto na kailangan gawin. Magkukonsulta naman talaga yan Tapos nilagay yun doon, kaya nagkaroon ng insertions. Pero again, kung nagawa naman sa tamang paraan ang mga proyektong yan, edi walang problema. Kung wala namang overpricing, walang ghost projects, walang substandard projects, at mukhang tama naman lahat, edi okay. Ang problema ay kung may korupsyon. Yan ang gusto nating makita sa iyo, Leandro Leviste. Meron ka bang ebidensya na matibay na magpapatunay na may korupsyon na nangyari dun sa 24 senators na binanggit mo na lahat ng mga senador ay may insertion? Kasi kung wala, you're sowing intrigue. Nang iintriga ka lang na walang ebidensya. Nag-aakusa ka na walang ebidensya. Yan ang masama sa ginagawa mo. Pero alam mo, hindi ko sinasabi na walang korap dyan. Malamang marami sa kanila korap. Ang sinasabi ko lang, magpakita ka ng ebidensya. Hindi yung naglalabas ka lang ng listahan na hindi man lang ma-verify, hindi man lang ma-corroborate yung listahan na hindi nga natin malaman kung totoo bang listahan ba yan o kaya ginawa mo lang. Sabi mo galing kay Yusek Cabral, pero paano natin malalaman, di ba?
hindi na natin ma-verify. Patay na si Yuse Cabral eh. Tapos, hindi lang yun naglabas din pala si Leandro Leviste ng listahan sa ating mga kongresista. Pinapakita lahat ng pangalan ng mga kongresista na meron daw mga insertions. Pero again, insertions in itself is not necessarily a bad thing. But I'm not saying that they're not guilty. Malamang may ilan dyan guilty. Ang punto ko lang ay ang pagpapakita ng ganitong klaseng files ay hindi nagbibigay ng tunay na pruweba na may korupsyon na nangyari. Ang ginagawa lang yan ay nagpapakita o nag-iintriga ka lang. Yun lang yun. Kaya yung sasabihin mo na meron ka pa palang ibang ebidensya, may mga dokumento ka pa na pwede mo palang ilabas o hindi mo ilalabas. Kaya kung meron ka talagang tunay na ebidensya laban sa mga kongresista at saka sa mga senador at mga iba pang executives na pinagmamalaki mo, na alam mo ang kanilang mga baho at mga kalokohan nila, edi ilabas mo lahat yon. Huwag kang gagawa ng mga ganitong intriga dahil walang tulong kang nagagawa at ang ginagawa mo lang ngayon ay pamumulitika. At para sa akin, kung talagang seryoso kang gusto mong tumulong sa ating taong bayan, ipakita mo ang tunay mong ebidensya. Dahil ako ay isa sa mga tao nag-aantay nun. At pag nagawa mo yun, at pag makapagpakita ka ng matibay na ebidensya laban sa mga korap na to, isa ako sa magiging supporters mo. Pero hanggang hindi mo gawin yon, sa ngayon, nagdududa din ako sa iyo at sa mga sinasabi mo. At idadagdag ko lang din na nakakaduda talaga na yung sasabihin mo, lahat ng mga senador ay may insertion. Pero yung nanay ko ay may pinakamaliit na insertion. Sinasabi mo lahat corrupt, pero nanay ko hindi, 1 billion lang. 1 billion is 1 billion. Kung ang pinapalabas mo dito sa pagpapakita mo ng dokumentong to na lahat ng mga senador ay may insertion, kung ang pinapalabas mo dito ay may corruption na nangyari, ay di sinasabi mo ang nanay mo corrupt din for 1 billion na insertion. Tapos ang tanong, magkano ang kanyang kinita dyan? Magkano ang kanyang kickback bilang proponent doon kung sinasabi mo nga yun? So pag nakita nga natin sa mga lumalabas sa DPWH, ang mga kickback dito ay from 15% up to 25%, kahit sabihin na nga natin 10%. So kung sinasabi mo ba, nanay mo nakakuha ng 100 million dahil sa kanyang 1 billion insertions? Tapos okay lang yun sa'yo? Tapos sasabihan mo yung mga kapwa-kongresista mo na nag-insert daw ng 120 million na kailangan sila maimbestigahan. Mukhang kailangan maimbestigahan ng nanay mo kung yan ang pinapalabas mo. So nakikita mo kung paano nakakaloko itong mga ganitong mga statements at dokumento na pinapakita mo ngayon. Yung mga statements mo na ay yung nanay ko 1 billion lang, pinakamaliit lang na insertion yan. Insertion is insertion kung ang pinapalabas mo ay may corruption na nangyari dyan. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi at mga pinapalabas natin sa publiko kasi ang ginagawa mo ay hindi nakakatulong laban sa korupsyon. Ang ginagawa mo lang ay nagpapagulo ka lang at pumapapel ka at nagpapakitang gilas ka na wala naman talagang ebidensya para patunayan yung mga sinasabi mo. So yan ang hamon ko kay Leandro Leviste. Huwag ka na mag-antay na mamatay ka bago ka magpakita ng tunay na ebidensya. Ipakita mo ngayon na. Kayo ba naniniwala kayo kay Leandro Leviste? Kayo ba tingin nyo may integridad ng taong to? O kaya tingin nyo isa na naman tong politiko? So isulat nyo lahat ng mga comments nyo dito sa comment section sa ibaba. Gusto ko talaga malaman kung ano tingin nyo dito kay Leandro Leviste. Kung agree ba kayo sa akin o disagree. But again, I'm just speaking on his actions ha. If he can prove me wrong, he will get my support. Yun lang yun. Okay? At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, by the way, make sure to subscribe to this YouTube channel and please consider becoming a paid member. Malaking tulong po yan sa advokasya natin, sa pagpapalabas ng mga tamang informasyon para lalo pa natin maintindihan ang mga issues na to. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.